Good morning, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. Ahip nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito mga babayan ko, may development. Yung kagabi, sumurrender or na-arresto na si Pastor Kibuloy. Mabuti naman para mailigtas niya yung mga followers niya mga babayan. Kasi kung talaga magmamatigas si Pastor Kibuloy, baka magkaroon ng carnage nga. Mabuti na lang na iwasan mga babayan ko. Pero siguro hindi pa rin ligtas ito si General Torre. I think kakasuhan pa rin to ata. Yun ang sa akin. Pakinggan natin yung interview ni General Torre. So sir, may napansin kanina na may C-130 lumapag sa TOG 11. And si Secretary Abalos nagsabi na nag-surrender na si Kibuloy or nahuli. Ano ba yung totoo? Ano ba yung, from your end, ano yung nangyayari po? Well, I was informed by the secretary that Nabuti naman both sides. hindi ko alam ang details kaya pwede ba tanongin niya. Sir, may nakita kami na convoy of vehicles from KOGC hangar. Possible ba na nakasakay doon si Kibuloy? Sagutin na lang ni Pastor Kibuloy yung mga asunto sa kanya, mga titos, mga titas. Kung talagang totoo yun, kailangan niya patunayan din ng prosecutor natin dito sa Pilipinas. Kung hindi, di makakalaya si Pastor Kibuloy. Ang problema lang, baka i-turn over siya sa ibang jurisdiction sa Amerika mga babayan ko. Kasi meron po kasi siyang kaso pa. Hindi ko na i-elaborate. I think trafficking din ata Well, of course, medyo, di ba, medyo naman ordinary yun So, most probably, yun na ang nangyari. I just don't know. I don't know the details yet. And I don't think I will be authorized to release that. So si Secretary, si Secretary Abalos lang ang pwede mag-confirm nitong lahat. Hindi pa sure sir kung saan galing sa compound pa siya. Well, ang nakita nyo naman galing sa hangar. So, Na after 2 weeks na paghanap sa kanya ay lumitaw na siya. it's a relief. Malaking relief. Matulog muna ako. Bawi muna tayo na So anong order mo sa mga sa mga pulis ngayon kasi nung nalaman na may nangyayari na sa Kaap sa TOG 11 ay yung mga pulis high na high ng moral makakauwi na po. Anong mensahe mo sa mga pulis na hindi bumitiw? Ako po ay nagpapasalamat sa ating sa inyong sama-samang tulong sa mission ito. I do hope na kapit na. Thank you very much. At marami pa tayong trabaho sa future. So confirm na na siya kasi Secretary Abalos on air na sila ngayon. Well, kung yun nga nakita niyong si 130 ang pinagsakyan, well, most probably yun na yun. Kasi second confirm na rin ni Secretary Abalos. Pero sir, pwede niyo maipaliwanag yung mga nangyari kanina, like 1 p.m. na napakaraming pulis ang pumasok sa loob ng compound. Well, kanina we have our plans after the Senate investigation. Hindi, mabuti naman talagang di natuloy yung plano. O sasabihin na naman dyan ng mga ensaymada vloggers dyan, yung mga anti-KOJC na after 2 weeks, sumurrender ka. O, sumurrender na nga yung tao mga kababayan ko or na-aresto na. Ano pa? Hindi haharapin na ni Pastor Kibuloy kung ano man yung mga kaso niya, mga titos, mga titas. Ito na nga, tapos na nga, tapos gagatungan pa. Gaslighting pa ginagawa ng yung mga ensaymada vlogger na yan. Bagay karapatan nyo yan. Pero hintayin na lang natin kung ano magiging hinatnan ng magiging kaso ni Pastor Kibuloy mga kababayan ko. Nahuri na yung tao Niligtas niya yung mga miyembro niya. Kasi kung hindi pa siya susurrender or hindi pa siya maaresto, magtatagal yung mga tao dyan, ang mga kapulisan natin sa KOJC compound. O mabuti na lang na iwasan ang madugong okay na yun. Wala akong rito. Para sa akin, ang prayers talaga, epektibo mga babayan ko. Na lang, tayo magmatsyag na lang at sana'y si Pangulong Marcos is magbago naman siya ng kasi mabuti na lang na iwasan to kung hindi, nako. Grabe ito. Tayo na magandang pagbabasihan ng panibagong trabaho. Well, I think it Mukhang
Yung hindi ko sa kinakampihan si si General Torre. Mukhang saan ba nanggaling? Saan sumurrender si Pastor Kibuloy? Sa compound ba? Or sa ibang lugar siya o o pumunta lang sa KOJC compound? Malalaman natin yan kay Secretary Abalos. Di tahimik na tayo. Tahimik na ang probinsya ng Davao. Napakatahimik na lugar yan, Davao na yan. Diyos ko, mga babayan ko. Talagang mga tao dyan, honest po. Yung misis ko talagang pumunta po dyan kasi nagtatrabaho siya sa marami siyang kasama. Ultimo 50 centimos sinusuri ng taxi driver. Bawal ang tipping. At saka talaga dyan, pag tumapong at nagtapo ka ng basura sa Davao, nako, magmumulta ka. Ulitin natin to. Panoorin natin ulit. Or the fruit that we are expecting. And I would like to also thank our brothers and sisters in KOJC. Pasensya na po kayo. Lamang. Ako nagpapasalamat din sa inyong kooperasyon. Wala tayong seryosong sakita na irreversible. So, Parang habig nga ni si General Torre. No? Sir, are you ready na for the strings of cases na ipafile daw sa'yo? okay lang. It's part of the job. Kasagutin na yan. Kasama sa trabaho, siyempre, inutusan lang siya eh. Sir, pwede po makulit. Paano nahuli sa mga ng seguridad si Apollo? Wala ko akong idea sa full story niya. I think you have to ask the secretary kung paano ang full story, kung paano... Sumurrender, I guess is sumurrender eh. Sumurrender si Pastor Kibuloy. That's a good sign. Huwag sana siyang i-turn over. Pag turn over siya, Air Force. Was it Nako. really C-130? Yeah, that's what they're doing. Dito po dumating. Dumating sa Davao. Top 11? Top 11, yeah. Then may nakasunod na 9 vehicles on convoy. Yeah, may Yun. convoy na nakita, sabi niya, di ba? Tapos it was led by... Secretary, okay na siya. Mga kababayan ko, ayun na. Sana tumahimik na ang bayan natin, pero hindi pa rin tayo tapos. Dahil ang gobyerno to is medyo parang nalilihis ng landas. Si Pangulo Marcos, hindi ko alam kung talagang magbabago siya. Mga botante rin niya yung mga KOJC na yan KOJC members na yan Sana matahimik na rin. At si Pangulo Marcos naman is magnilay-nilay naman, Pangulo Marcos. Although ako'y nag-aalanganin sa'yo, dapat siguro magbago ka na. Kung kaya mo magbago. Ang problema, may nagdidikta sa'yo Yun ang mga babayan ko, short lang to. Salamat naman kay Lord na nahuli or sumurrender na si Pastor Kibuloy. Tapos na yan. Haharapin niya na yung mga kaso niya. Non-bailable yan Yun ang problema. Non-bailable kasi trafficking yan Kaya yung mga abogado na lang ni Pastor Kibuloy ang bahala dyan. Tayo mga maliliit na Pilipino, tayo mga kababayan natin, magmamatsyag na lang tayo kung anong magiging resulta ng kaso ni Pastor Kibuloy, mga kababayan ko. Yun lang po. Don't forget, shout out sa lahat na tayo. Shout out na lang kay taga Davao, si Grace. Si Simply Grace na lang, yung taga Davao yan. Grace, okay ka na? Punta na kami dyan. Bye.